Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2015 comedy horror movie na may pamagat na The Sand. Isa ito sa pinakamagandang movie na napanood ko, na siguradong magugustuhan niyo. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat. Magsisimula ang pelikula sa ilang kabataan na nagpa-party sa beach. Kinukuhanan ng video ng cameraman ang lahat habang sila ay sumasayaw at nagsasaya. Isang lalaking nagngangalang Mitch ang kumuha ng mga phone nila at inilagay sa bag, kaya walang sino man ang maaaring kumuha ng mga larawan at ilagay ang mga ito sa internet. Dalawang lalaking nagngangalang Vance at Gilbert ang nagdala ng bilog at malapot na substance na sinasabing natagpuan nila ito sa tubig. Nainis ang lahat dahil dito, ngunit hindi nila ito masyadong pinansin. Kinabukasan, habang natutulog ang lahat, isang batang babae na nagngangalang Kaylee ang kasama ni Mitch habang apat sa kanilang mga kaibigang sina Chanda, Jonah, Ronnie, at Vance, ay nasa kotse. Naunang nagising si Kaylee at nakakita siya ng ibon sa dalampasigan na nagpupumilit lumipad. Ipinagpalagay niya na ito ay na-stuck, ngunit bigla-bigla itong lumubog sa buhangin. Nagpanik si Kaylee at sinubukang balaan ang lahat na huwag tumapak sa buhangin. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isa pa niyang kaibigan na si Marcia, nang bigla itong tumapak sa buhangin. Dumikit ang kanyang mga paa at hindi ito maalis. Nagtaka ang lahat, at sinubukan ni Vance na pumunta sa kanya para ito'y iligtas. Sinubukan siyang pigilan ni Kaylee ngunit hindi siya nakinig. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Marcia, sa kasamaang palad, pati siya ay dumikit sa buhangin. Samantalang si Marcia ay tuluyan ng nilamon ng buhangin. Napasigaw si Vance sa sakit habang humihingi ng tulong sa kasintahan niyang si Ronnie. Habang sinusubukan ni Vance iangat ang kanyang ulo, ang kanyang balat at mata ay dumikit sa buhangin. Takot na takot si Ronnie dahil lumulubog na si Vance sa ilalim. Nagsimulang magtaka ang grupo kung paano ito nangyari, nang naisipan nilang tumawag upang humingi ng tulong, bigla nilang naalala na nasa kotse ang kanilang mga cellphone. Sinubukan ni Jonah na paandarin ang kotse, ngunit patay ang baterya nito. Ang grupo ay na-stuck sa beach. Pagkatapos ay pumunta si Kaylee malapit sa kubyerta at inilapit ang kanyang kamay sa buhangin. Makikita ang mga puting string ay sinusubukang abutin ng kanyang palad mula sa ilalim. Nagulat din si Mitch nang makita ito. Sa sandaling iyon, nagising ang isa pa nilang kaibigan na nagngangalang Gilbert na nakakulong sa loob ng basurahan. Sinumpa niya ang mga lalaki sa paglagay sa kanya sa basurahan pagkatapos niyang mahimatay noong isang gabi. Binalaan siya ng grupo na huwag gumalaw. Naguguluhan si Gilbert pero sinunod niya ito nang marinig niyang patay na sina Marcia at Vance. Pumasok sina Mitch at Kaylee sa loob, na naging dahilan para magselos si Jonah sa kanila. Sina Kaylee at Jonah ay may relasyon noon, kaya nasaktan siya, dahil kasama ni Johan si Chanda ngayon. Sinusubukan ni Chanda na aliwin si Jonah, at sinabing nakahanap na si Kaylee ng taong para sa kanya. Lumipas ang ilang oras ngunit walang humahanap sa kanila. Nakahanap si Kaylee ng sunscreen at ibinigay ito sa mga nasa labas. Malapit nang mamatay si Gilbert dahil sa init. Si Kaylee ay nagsimulang mag-isip kung paano ito nangyari. Tumingin-tingin sila sa paligid, at sa wakas, ay napagtanto nila na lahat ng taong nasa party ay sinipsip din ng buhangin. Naalala ni Kaylee ang malapot na bola noong isang gabi malapit sa tubig, at nakita niyang napisa na ito. Inaakala nila na ito ay isang itlog ng ilang uri ng nilalang na naninirahan sa ilalim ng buhangin. Kinakain nito ang mga tao bilang pagkain nito. Dahil kakapanganak lang kahapon, dapat maliit lang ito. Gumawa ng plano si Kaylee para malaman kung gaano kalaki ang nilalang. Kumuha siya ng mga sausage at sinimulang ihagis ang mga ito sa beach para makita kung gaano ito kalaki. Nabigla si Gilbert nang makita ang isang ibon na sinisipsip ng buhangin. Dito ay napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Ang iba ay tumutol sa pagtatapon ng mga sausage sa paligid, dahil ito lamang ang kanilang pinagkukunan ng pagkain, ngunit hindi huminto si Kaylee. Ang huling sausage ay hindi lumubog, at ang grupo ay nagdiwang dahil baka may iba pang paraan. Ngunit wala pa rin silang maisip na idea upang maabot ang ganoon kalayo. Sumakay si Jonah sa likod ng kanilang sasakyan at kumuha ng dalawang surfboard.
Pinananatili niya ang isa sa buhangin at tumalon sa ibabaw nito. Natuwa ang lahat dahil hindi siya lumulubog. Pagkatapos ay pumunta si Jonah sa malapit na bench. Nang malapit na siyang makatapak dito, gumalaw mag-isa ang surfboard. Muntik nang mahulog si Jonah sa lupa, at ang nilalang mula sa buhangin ay pumasok sa kanyang tiyan. Nailigtas niya ang kanyang sarili, ngunit nakatanggap siya ng pinsala. Nakakita siya ng isang bag na puno ng mga supply ng pagkain sa bench. Hindi sinasadyang nalaglag ang isang saging sa lupa, ngunit hindi ito lumulubog. Nilapit ni Jonah ang kanyang mga kamay sa buhangin. Napagtanto nito na hindi kaya ng nilalang lumabas sa abo. Pagtayo niya, makikita natin na lumalala na ang kanyang sugat sa kanyang tiyan at nagsisimula ng lumabas ang nana. Nagsimula siyang matakot at pinatahimik siya ni Kaylee, sinabihan siyang dumaan sa bag. Ibinigay niya lahat ng soda at tubig sa kanyang kasamahan habang umaaray pa rin siya sa sakit. Lumalala na ang kanyang sugat. Pagkatapos ay sinubukan ni Jonah na magpasa ng isang lata kay Mitch, ngunit nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit at napahiga sa bench. Ang mga surfboard sa lupa ay gumalaw, nagmumungkahi na ang nilalang ay lumalaki at umuunlad. Napansin ni Kaylee ang mga kwerdas na nakakabit sa mga gulong ng kotse, sinusubukang ilipat ito. Wala silang sapat na oras bago lumaki ang nilalang na sapat na upang lamunin ang buong kotse. Sinubukan ni Chanda at Ronnie na kunin ang mga telepono mula sa trunk. Nagsabi si Ronnie na pupunta siya sa tuktok ng hood at susubukang buksan ito. Hiniling niya kay Chanda na ibigay ang liham na isinulat niya sa isang tala-arawan sa kanyang ina kung sakaling mamatay siya, bago tumapak sa hood. Bubuksan na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Kaylee, sinabing bubukas ng husto ang trunk at mahuhulog siya sa buhangin. Binigyan sila ni Kaylee ng rescue hook para mahawakan ito ni Ronnie. Sa wakas ay nagawa niyang buksan ang trunk. Maya-maya lang, may sasakyang papunta sa beach at bumusina sa grupo. Dahil dito ay nagulat si Ronnie, hindi niya sinasadyang maisara muli ang trunk. Nakalagay dito ang kanyang mga daliri, kaya napaiyak siya sa sakit. Sumigaw sina Mitch at Kaylee para humingi ng tulong. Nasa loob ng kotse ang isang beach patrol officer, tingin niya ay gumagamit ang mga ito ng droga kaya hindi niya ito sineryoso. Sa kabila ng pagsigaw sa kanya ni Kaylee na manatili sa loob ng kanyang sasakyan, lumabas ang lalaki mula rito. Nagulat sila dahil malaya siyang nakakapaglakad sa buhangin. Ipinakita ang close-up ng kanyang paa na hindi kayang pasukin ng nilalang dahil sa kanyang sapatos. Nandidiring lumapit ang opisyal kay Jonah dahil sa mga sugat nito. Nang humingi ng tulong si Jonah ay hindi siya pinansin ng opisyal. Ipinagpapalagay pa rin na ang grupo ay nakadroga. Lumapit siya kila Kaylee at Mitch para pagsabihan dahil sa pagiging walang kwentang mga teenager. Hiniling niya kay Kaylee na lumapit sa kanya, nagalit ang opisyal nang hindi ito sundin ni Kaylee. Nagbanta siyang gagamitin ang kanyang pepper spray, ngunit nang abutin niya ito, aksidente niyang nalaglag ang kanyang mga susi sa buhangin, nang kukunin na niya ang susi. Sa wakas ay naunawaan na ng opisyal na ang grupo ay hindi nagsisinungaling, ngunit huli na ang lahat. Pinayuhan siya ni Kaylee na gamitin ang pepper spray sa mga string na kumakapit sa kanya. Epektibo ito at nagawa niyang maalis ang kanyang kamay, ngunit wala na ang kalahati ng kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit, at muli siyang nahila pababa ng mga string. Pagkatapos niyang masipsip ng gusto sa buhangin, kinuha ni Kaylee ang pepper spray na naiwan niya. Ngayon, plano ni Mitch na gumamit ng mga sandalyas at tuwalya na nakabalot sa kanyang mga paa para tumakbo sa buhangin at makarating sa kotse ng opisyal. Naniniwala siyang magagawa niya ito dahil ang sapatos ng opisyal ay hindi kayang pasukin ng nilalang, na kaya din gawin ng sandals. Inihagis ni Chanda ang tuwalya kay Mitch, ngunit nang subukan niyang saluhin ito, nahulog si Mitch sa buhangin at brutal na kinain ng nilalang. Nakita ni Kaylee na ang nahulog na rehas ay gumagalaw sa lupa, kaya nakakuha siya ng ideya. Muli niyang sinira ang isang bahagi ng rehas at ibinigay ito kay Chanda na nagplanong gamitin ito bilang tulay. Pagkatapos ay sumakay siya sa deck at nagawa niyang tumalon sa kotse. Paglapag niya, sinuntok ni Kaylee si Chanda sa mukha dahil sa pagtulog kasama ang kanyang kasintahan. Walang pakialam si Chanda, pagkatapos ay tinulungan nilang dalawa si Ronnie na mailabas ang kanyang mga daliri sa trunk. Sinabi ni Jonah kay Kaylee na mahal niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Kaylee sa kanila ang kanyang plano.
Gusto niyang gamitin ang rehas bilang tulay para makarating kay Jonah at pagkatapos ay dalhin ang lahat sa kotse ng opisyal. Kinuha ni Chanda ang rehas at inilagay ito sa buhangin. Maingat siyang lumakad at nagawa niyang maabot si Jonah. Ganoon din ang ginawa ni Kaylee. Tigtas na ang tatlo sa bench nang maglakad palapit sa kanila si Ronnie. Gayunpaman, ang mga string ay nakakapit sa kanyang nasugatan na kamay, dahilan para mahulog siya. Sinusubukang siyang iligtas ni Kaylee sa tulong ng pepper spray, ngunit gumagana lang ito sa 1 segundo. Nilubog ng nilalang si Ronnie sa buhangin. Binalot ni Chanda ang kanyang mga paa ng tuwalya bago tumakbo papunta sa kotse, sa kabutihang palad, matagumpay siyang nakapunta sa taas nito. Si Gilbert ay nagdiwang, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang kinalalagyan niya na naging dahilan para masugatan siya, dahil dito ay naakit ang nilalang. Hiniling sa kanya ng mga babae na kumapit, ngunit nakapasok ang nilalang sa lalagyan at napunta sa kanyang mga binti. Nagsimulang magsuka si Gilbert ng dugo. Hindi nagtagal, ilang malalaking pares ng mga tentacles ang pumulupot sa kanya at nilubog siya sa lupa. Pagkatapos ay ginalaw ng mga tentacles ang kotse at pinabagsak si Chanda. Nawalan siya ng malay habang sinisigawan siya ni Kaylee na gumising. Lumipas ang ilang oras at ngayon ay gabi na. Sa wakas ay nagkamalay na si Chanda. Nasa bench pa rin si Kaylee kasama ang sugatan na si Jonah. Nakakita si Chanda ng raft sa itaas ng kotse ng opisyal at ginamit niya ito para makapunta sa upuan. Matagumpay na nakarating ang tatlo sa raft at sa sasakyan. Nasa loob ng kotse sina Chanda at Jonah, ngunit bago pa man makapasok si Kaylee, isang napakalaking kumikinang na tentacles ang umatake sa kanya. Ang nilalang ay lumago sa kanyang buong potensyal ngayon. Sumakay si Kaylee sa kotse kung saan nakahanap siya ng gas. Ginamit niya ito para sunugin ang tentacles at pumasok sa loob ng kotse. Natahimik ang lahat nang malaman ni Kaylee at Chanda na namatay na si Jonah dahil sa kanyang mga pinsala, magkayakap silang umiiyak, nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Kinaumagahan, isang lalaki ang kumatok sa mga bintana ng kotse upang gisingin ang mga babae. Nakita nilang wala na ngayon ang halimaw, at nakakalakad na sila sa buhangin. Ang dalawa ay naglalakad sa buhangin ng magkasama, habang ang lalaki ay tumawag ng ambulansya. Sa isang closing shot, ang nilalang ay ipinakita bilang isang napakalaking dikya na patungo sa Santa Monica Pier. Dito na magwawakas ang ating palabas, sana ay nagustuhan ninyo. Marami pong salamat.